Mabuhay, Rob dito. Welcome back sa Beyond 50s, ang aking kwento. Auckland. Ang buong mundo ay nakatingin sa New Zealand para sa APEC Summit. Isipin niyo rito, may mahigit 1,000 police officers sa listahan, pero iilan lang ang kailangan para sa isang napaka-spesipikong trabaho. Nakalusot ako sa seleksyon. Bakit? Dahil sa aking secret superpower, ang pagiging bilingual. Nung mga panahong yon, hindi lang baril ang kailangan. Kailangan nila ng tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Pero bago ako payagang lumapit sa mga world leaders, kailangan ko munang dumaan sa impyerno. Ipinadala ako sa Wangaparaoa Army Base para sa 2 linggong intensive training sa ilalim ng mga ex-SAS instructors. Sasabihin ko sa inyo, your boy managed to handle it, pero just barely. Armed combat, mga teknik na hindi mo matututunan sa academy. Firearms training, tactical shooting na kailangan ng precision. Vehicle evasion and extraction. Dito ko natutunan kung paano magpatakbo ng sasakyan na parang hinahabol ng tadhana. Muntik na akong sumuko, pero naitawid natin. Training complete. Mula sa maputik na training ground, bigla akong napunta sa 5-star hotels. Ang assignment ko, maging liaison at protection officer para sa Philippine delegation. Ang schedule, crazy busy. Pero ang perks, grabe. Mula sa pagkain ng sandwich sa patrol car, bigla akong napunta sa fine hotel food. Staying in fancy hotels, wearing a suit, ito na siguro ang isa sa pinaka-highlights ng karir ko bilang pulis. Pero habang binabantayan ko ang aming prinsipal, hindi ko maiwasang mapangiti. Noong bata pa ako sa Maynila, pinapanood ko lang ang taong ito sa pelikula. Action star siya, hero sa mata ng maraming Pilipino. Sabi ko sa sarili ko, Rob, tignan mo nga naman ang buhay. Dati pinapanood mo lang siya, ngayon ikaw na ang bodyguard niya. Pero habang lumalalim ang gabi at ang mga meeting, ramdam ko ang bigat ng obligasyon. Protection is a serious business, lalo na para sa isang taong mahal ng masa, pero maraming kalaban. Sino nga ba ang presidenteng ito? Ang pinoprotektahan ko noong APEC 1999 ay walang iba kundi si Joseph Erap Estrada. Ang malungkot na bahagi ng kwentong ito, ang dating action star at childhood hero ko ay naging sentro ng napakalaking kontroversi. Hindi nagtagal matapos ang aming misyon, napatalsik siya at kalaunan ay nakulong dahil sa korupsyon. Napakalaking irony, di ba? Ang taong ibinuhos mo ang lahat ng training at pagod para protektahan ang buhay ay babagsak din pala dahil sa sarili niyang mga desisyon. Pero sa huli, trabaho lang ang ginawa ko at ipinagmamalaki kong mirepresenta ko ang NZ Police at ang aking pagiging Pinoy sa harap ng mundo. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong maging bodyguard ng isang sikat na tao, sino ang pipiliin nyo at bakit? I-comment nyo sa ibaba. Don't forget to like this video and subscribe for part 6 kung saan iukwento ko naman ang isa sa aking pinakadelikadong undercover operation. This is Rod, aka Zippy, signing off. God bless.